Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Uh, ito kung totoong sinabi to ha, napulot ko lang to eh. Kung totoong sinabi ito ni Jim Paredes, I totally, or partly agree with him. Bakit partly? Sabi niya rito, nagkakaisa na ngayon. Alright, so lovely. Nagkakaisa na ngayon ang pink, yung mga kakam-pink, and then yellow, yung tawag natin noon, the yellow turds, and then red. I don't know what kind of red I was talking about. Iba yung mga rebelde. And then, kasi sabi pa niya loyalist, or maybe red Marcos loyalist. Okay? Malabo nang manalo si Sara. No. Ngayon, ganito. I don't wanna hurt your feelings, pero I doubt doon sa sinasabi niya sa bandang huli na malabong manalo si Sara. Tandaan ninyo, last election, itong midterm election, yung naging resulta doon sa alyansa was a dismal failure ng alyansa, yung pagkatalo nila. Now, yung bagay na yan, hindi po yan nakaligtas sa ating Pangulo. Talagang mas maging si PBBM, kinikilala niya yung nangyari na yan. Talagang nararamdaman namin sa kanya yung galit niya, yung sama ng loob niya. Dahil nga nasira ang reputasyon, hindi lang niya, maski nung kanyang administrasyon at maraming nadamay dahil sa mga paninira sa kanya. And yung mga yon, dahil sa sobrang kabaitan niya, pagiging passive niya, hindi nasasagot. Sabi ko nga yung kanyang pagiging passive ni PBBM, that is his greatest failure. Dapat talagang sinasagot niya yung mga tinatapatan niya. Kumbaga, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Dapat ganon. Buti nga, ngayon meron na siyang Attorney Claire Castro, 'di ba, bilang undersecretary. Talagang sumasagot, bumabana talaga, bumabakbak talaga. Mabuti yung ganon. And then now, meron siyang Boyeng Rimulya, 'di ba? Hindi katulad ng mga unang bahagi ng kanyang administrasyon. Now, dito, kinakailangan natin dito para talagang hindi manalo si Sara. Kasi yung pagkakaisa ng mga DDS, kung susundan natin yung nakarang eleksyon, solid eh. Hindi man natin sila makita sa mga rally. Hindi natin sila makita sa rally. Yung mga yan, nilalangaw sila palagi. Pero yung ano kasi, yung boto nila nakapagpanalo talaga sila nung nakaraan. At hindi natin masasabi na nandaya sila sapagkat yung COMELEC, di ba, appointed ng Pangulo yung chairman, si George. Tapos yung Miru system, di ba? Ang bibintangan talaga ng daya doon yung administrasyon. Ganoon naman palagi eh. So, yun ang hindi po natin kasi pwedeng ipagsawalang bahala yan eh. Lahat ng munting detalye, hindi natin po pwedeng ipagkibit-balikat. Kailangan yan na paghahandaan yan kung gusto natin ang winnability. Sapagkat ang labanan ay minsan lang. Kapag ikaw ay natalo, talo ka na. 'Di ba? Better luck next time na naman. Parang yung nangyari sa mga Dilawan. Tingnan yung nangyari sa mga Dilawan ha. So pagkatapos ni Pinoy nung 2016, 'di ba? Talo ang mga Dilawan kasi ang nangyari no, nasunog yung Pinoy administration, 'di ba? Ngayon, etong kanilang mga manok, aba, nagkanya-kanyahan, naginahati ng tatlong faksyon. Merong Grace Poe, merong Jojo Binay, may Marojas, 'di ba? Tapos itong nakaraang 2022, nako sa kangkungan na naman sila pinulot. No. Inlaban nila si Leni Robredo na halos 6 na taon na dinurog ni Duterte ang kanyang pagkatao. Plus, nataniman pa si Lenny ng mga bugok na mga handlers, pinagmukha siyang sinto-sinto, di ba? So doon po tayo mag-iingat. Ngayon, ang kinakailangan natin ngayon dito, yung lesson ng failure ng mga Dilawan na naging nagpakaganid yung kanilang mga manok. So kailangan dito, etong pink, yellow, red loyalist, kinakailangan they come up with one common candidate na merong magandang track record. At bata pang. Kasi ang taong bayan, ang Pilipinas, matagal na, mahabang panahon na, ang Pilipinas po ay naghahanap ng talagang may tapang. Yung totoong may kamay na bakal. Namimiss ng Pilipinas yung katulad ng matandang Marcos
na kayang magpabitay ng mga salot ng lipunan. Yun, heinous crime, 'di ba? Yung mga rapist doon, pinabitay niya sa drugs, sa linseng. O, di ang ganda ng umaga noon, alas 6 ng umaga, merong drug lords na firing squad. Yun ang hinahanap ng Pilipinas. Oh, 'di ba? Well, sabi ng